Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. Ginawa ko po ang video na ito, hindi po para takutin ang mga OFW. Bagkus para po tayo ay maging aware. Para mapaghandaan po natin ang mga bagay-bagay na nakaapekto sa atin bilang isang OFW. Okay, to be specific, ang pag-uusapan po natin sa video for today is about the new guidelines. Kung magkano nga ba yung babayaran na ng OFW related sa PhilHealth contributions at tuwing kailan niya ito pwedeng bayaran at ano ang mangyayari sa kanya pag hindi po niya nabayaran ang contributions na ito. Okay? So kung bago pa po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko. So magbibigay lang po tayo ng brief overview tungkol po dito sa PhilHealth contributions na ito. Bakit nga ba tumaas ang PhilHealth contributions sa mga OFW? Okay? So just going back, pinirmahan po ng ating mahal na Pangulo earlier in 2019 yung Universal Healthcare Act. Ito po ay naglalayo na mabigyan lahat ng medical services, lahat ng Pilipino. Okay? At dahil po dyan, may expanded scope or services na ibibigay na po sa atin. Una, magiging free na daw po yung mga consultation services, yung mga laboratory tests, at yung mga diagnostic services na ibibigay. So, syempre, dahil po may mga ganong added scope, malamang kakailanganin po ng malaking pondo niyan. At syempre, isa po sa na-target po nila na income generating ng pondo is yung mga overseas Filipino workers. Okay? So pag-uusapan na natin ngayon kung magkano na nga ba ang babayaran na PhilHealth contributions ng isang OFW. Dati po, ang binabayaran po natin sa PhilHealth ay 2,400 per year. Okay? Alam nyo po yan kasi hindi po kayo bibigyan ng OEC, ng Overseas Employment Contract pag hindi po kayo nakapagbayad ng PhilHealth contributions. Okay? Ngayon po, meron po silang nilatag na programa. Okay? So, ang ceiling po ngayon, dati po kasi fixed rate, 2,400 per year, regardless kung magkano ang sahod mo as OFW, 2,400 per year. Pero ngayon po, salary based na po ang pagbabayad ng PhilHealth contributions. Okay? Ano po siya? Magsisimula po siya sa 2.75% ng MBS mo, monthly basic salary. From 2.75% in 2019, aabot na po siya ng 5% until 2024 or 2025. Okay, so pag-uusapan po natin ang taong 2020. Okay, ang ceiling ngayon, ibig sabihin ito, kunyari, ang sahod mo, ang basic salary mo ay 60,000 pesos per month. So, ang monthly na babayaran mo sa PhilHealth ay 60,000 pesos times 3%. So, 1,800 per month multiplied by 12 months. That makes it 21,600. So, kung dati, nagbabayad ka po ng 2,400 sa isang taon, ngayon po, kung ang sahod mo ay 60,000 pesos per month or more, ang babayaran mo na po sa PhilHealth ay 21,600. Imagine yung pagtaas po niya, almost 8 times, 8 beses ang pagtaas po niya, okay? At hindi lang po yan ang hindi masyadong magandang balita. Every year tumataas po yun. As what I have mentioned, yung rate from 2.75, tumataas po yan every year. Aabot po yan ng 5% until 2025. Ganun din po yung ceiling, di ba? Yung 60,000 na ceiling, ngayong 2020, pagdating po yan ng 2025, 100,000 na po ang ceiling. Let's say, moving forward, kung ikaw po ay isang OFW na may monthly basic salary na 100,000 or more, so ang PhilHealth na babayaran mo PhilHealth contribution na babayaran mo by 2025 ay 100,000 times 5% na rate, which is 5,000 pesos
multiplied by 12 months, 60,000 pesos po ang babayaran mo sa PhilHealth pagdating ng 2025. So, nababanggit po natin ang ceiling. Ano po bang ibig sabihin ng ceiling? Siyempre, kunyari 2020, ang ceiling po ay 60,000 pesos. Kung ikaw po ay sumasahod ng 65,000, ang babalikan po niyan, ang calculation pa rin yan ay 60,000. Ibig sabihin, yun po yung ceiling, yung pinakadulo, pinakahangganan. Kung sumobra ka pa po dyan, hindi na po i-consider yon. Babalik po tayo sa ceiling. Ganun po yung purpose ng ceiling. Okay? So, ang hindi pa po kagandahang balita dito, mandatory po ang payment niyan, guys. Alam naman po natin na hindi po tayo bibigyan ng overseas employment contract pag hindi po natin nabayaran yung PhilHealth. So, paano natin? Paano arrangement naman ngayon sa pagbabayad ng PhilHealth contributions? Let's say, by 2020, aalis ka. Diba? So, yung calculation ng PhilHealth contributions mo, ng babayaran ay, yun nga, 60,000 times 3%, which is 1.8 per month, times 12, 21,600. Dahil po ang 2020 ay transition year, di ba? Ngayon pa lang po kasi nila parang ini-implement 'yan. So binibigyan pa po tayo ng medyo maluwag na tawag nito na treatment ngayon. So ang payment mo niyan, 21,600, ang hihingin muna nila sa iyo, ang pababayaran muna nila sa iyo this year is 2,400 bago ka bigyan ng OEC. Okay? You have the option. Kung kaya mo naman bayaran yung 21,600, di ba? Why not? Bayaran mo na agad kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, ang pipilitin nila, ang mandatory na hihingi nila sa iyo ay 2,400. At yung balance po noon, may option ka pa. Kung pwede mo siya bayaran quarterly or once a year. Pwede mo siyang bayaran before the end of the year. Okay? At ang hindi pa po kagandahang balita, kunyari, nag-option ka, kung hindi ka po makapagbayad on time, meron po siyang interest at mga penalties, which is dapat daw hindi aabot ng 1.5% interests per month pag ikaw po ay nagkaroon ng default sa payment ng iyong PhilHealth contribution. So, di ba? Sobra na po talaga siyang tawag nito, mabigat na pasanin para sa mga OFW. Actually, ang medyo apektado talaga nito ay yung ating mga mostly yung ating mga kasambahay. Let's say si Kabayan, ang sahod po niya monthly, ang monthly basic salary po niya ay 20,000. So, i-multiply po natin yan at 3%. So, imagine that, 600 pesos po niyan ay mapupunta na po sa PhilHealth monthly. Multiplied by 12, 7,200 po ang kailangan niyang ibigay sa PhilHealth. Okay? So, sana naman guys, nagkaroon po ito ng consultation sa mga grupo ng mga OFW. I'm sure nagkaroon naman. Kaya nga naman naging ganap na ito na batas at naging naipatupad na. Kasi di ba, for sure nagkaroon naman ng consultations. Okay? At ang hindi lang nito maganda kasi nakalink po siya sa pagbibigay ng OEC. Which is, sabi nga po ni Madam Susan Ople, siya po yung parang head ng OFW Advocate something, na yung OEC, ang purpose po niyan dapat is to identify and protect yung OFW. And not as a means to collect yung mga ganitong fees ng ibang ahensya ng gobyerno, which is yung PhilHealth, okay? And guys, sana po, magkaroon ng review at review po nila yung, alam naman natin yung PhilHealth ay isa po siyang government-owned and controlled corporation, di ba? So sobra pong napakalaki ng mga sahod ng matataas ng opisyalis sa PhilHealth. Sana po maayos muna nila yung corrupt na sistema nila dyan. Kasi sobra namang nagsasuffer na talaga yung mga OFW.
Imagine sa pag may mga ganitong klaseng pagkukunan ng pondo, OFW po talaga ang nakikita nilang main target. So sobrang nakakalungkot lang guys. Okay? So sana wala po tayong nang magagawa kasi ito po ay ganap ng batas. Okay? Kaya po ginawa ko ang video na ito para po mapaghandaan natin ang mga bagay-bagay kasi this is an added expense on our part. Okay? Hindi naman po tayo tutulungan ng ating employer. Lahat po ng PhilHealth contributions ng OFW, sagot yan to be shouldered by the OFW itself. Unlike sa Philippines, na naghahati po ang employer at yung employee sa contributions. Pag OFW, solong-solo mo. So hopefully, by this time, nagkaroon na po kayo ng konting idea kung ano po yung mangyayari sa PhilHealth contributions. Baka sakaling uuwi po kayo at kukuha po kayo ng overseas employment contract. At least, hindi na po kayo ma-surprise, hindi na po kayo ma-shock na bakit ang laki-laki ng babayaran ko. Okay? Ilalagay ko po yung link sa description box ng video na ito at basahin nyo pong mabuti ang circular, ang memorandum, ang advisory galing PhilHealth. At if in case may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayong mag-comment sa video na ito or pwede po kayong mag-send sa akin ng private message para po masagot ko po kayo, okay? Marami pong salamat and God bless. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey,